Sa 28, ako ay nananawagan bilang isang Pilipino, bilang isang supremo ng Filipino Guerrilla Forces. Kung gusto niyong umaten at sumali sa June 28, go ahead. And this is a volunteerism para sa bayan. Volunteerism para sa bayan. So, pumunta kayo. Magkita-kita tayo doon. Nandito tayo sasama sa mga military and uniform personnel sa EDSA Monument. Sa EDSA Monument People Power na ang mag-head dito yung White Ribbon Movement na ito ay makakaliwa. May kasama sila makakaliwa. Pero mayroong mga military dito, kasama rin kami doon, military. So, ang doon, ang sigaw, hindi ko pa alam ang sigaw nila. Corruption rin sila, sumakay rin sila sa corruption. Pero titingnan natin kung naging fair ang sigaw nila. Okay, salamat Jana Flores. Ang simula dyan ay 12. 12 yata ang mass, then 2 p.m. ang activity. Then 5 p.m. yata uwi. Ang uwian, 5 p.m. So, beware, take note mga kababayan, hindi natin alam ang senaryo. Hindi natin alam ang senaryo nila. Pero we will attend. Kasi ang pinaglalaban nila is corruption. Tayo, corruption, accountability. Tayo, yun ang pinaglalaban natin. So, sabi ko nga sa inyo, wala tayong pag-usapang politika dito. Ang pag-usapan natin dito, yung juvenile law, then yung para sa 28, June 28, alas 12 ng ipon-ipon. Magkita-kita tayo doon. Volunteer tayo. Magpakilala ang mga kaibigan kung nakita nyo ako. So, patuloy tayo. Mga kaibigan, mga kababayan ko. Dahil mahal natin ang ating bansang Pilipinas. Mahalin natin. Huwag nating hayaan na bastusin, paglaruan ang ating bayang Pilipinas. Sa ngayon, hindi nyo ba alam na binabastos na ang ating gobyerno? Ninanakawan tayo harap-harapan, pero masaklap, ang daming nagtatanggol sa mga magnanakaw. Ang daming nagtatanggol sa bendalo. Ang daming nagtatanggol sa mga adik. Walang nagtatanggol sa kanila doon sa 18 Marines o 22 Marines and another 10 na active service na hindi pa nila pinapatawag. Bakit hindi nila pinapatawag yan? So wala tayo dapat kinikilingan. Kung gusto natin katotohanan, wala tayong kikilingan. Kung sino ang may sala, tirahin natin. Ganon sana ang ating mga patakaran sa buhay, mga kasama. So, para sa mga hindi nakarinig, 28 June, makita-kita tayo. Kung nalala, anyway, bukas ipapainalize ko pa rin, Bukas ay alas 12, simba, mass. Then, alas 2 ay pagtitipon program. Alas 5, uwian na. So, yun ang programa natin. Okay. So, sabi ni Jedeline, Kitty, Pok at the Hermitage. Ayaw ko. Hindi ko maintindihan kung pabor ito o hindi. Okay. Sa mga
Kayo, pakisagot nga lang kasi ang hirap dito, puro troll na may mga kumisan sumasagot, ano? Kayo ba ay pabor sa Republic Act 9344, the Juvenile Justice Welfare Act na ma-redefine? Alisin ang dapat alisin, dagdagan dapat yung idagdag for the moral of the minor age. Pero yung criminal act should not be exempted. Dahil ang mga bata ngayon, iba na ang mindset nila. Sinusubukan nila ang kanilang kakayahan kung ano ang magagawa nila. Ano ang magagawa nila. So, dapat walang exempted. Pero sabi ko nga, uulitin ko para doon sa hindi nakarinig, bakit tahasang pinoprotektahan ni Congresswoman Rinico na isang makabayang black? Dahil alam natin at alam ko, alam nyo rin, yung advantage para sa kanila yon. Para sila ay makapag-recruit, mag-research kuno, social studies kuno sa mga liblib na lugar, sa mga mahirap na lugar para lasonin ang kaisipan ng ating mga kababayan, especially the tribe people. Yun ang gusto nilang lukuin. Ano? I am in favor of putting all my brothers and sisters in prison. Ano? I am in favor of putting in favor of putting all my brothers and sisters in prison. Tama. Nice, Kitty. Ano guys? Nice, Kitty 15. Dapat ganun talaga. Kitty is a construction boy. Ha? Ewan ko to. Isa na namang panto. Oh. Talaga daw, talaga marami talaga mga abnormal na Pilipino. Ang daming mga troll, nabubuhay sila sa kawalanghiyaan, nabubuhay sila sa panluloko, kahit hindi galing sa kanilang puso, basta lang alam nila na kailangan nito kasi para mabayaran sila. Grabe talaga Pilipino. Mukhang pera talaga. Kawawa ang Pilipino. So, patuloy tayo. Ano ba yung sige, pag-usapan lang natin yung gulo sa Pilipinas. Dapat ang ating gobyerno ipatupad ang anumang hinala. Yung Blue Ribbon Committee, bakit ayaw nilang ituloy? Pinatahimik nila ang Blue Ribbon hearing. At ayaw nilang imbitahin ang mga 18 Marines. Hindi 18 Marines. Kasi ayaw nila na masabing Marines, kargador. Sige, sabihin na lang natin kargador. Pero bakit ayaw nyong ipatawag Senador Tulfo? Ha? Kayo mga Tulfo brothers, ha? Nung pumasok kayo sa politika, naging gago na kayo. Aywan ko ba? Hindi ko maintindihan itong mga Tulfo na ito. Kala ko para sa bayan, para pala sa mandurugas. Hoy, Tulfo! Maya kayo sa balat nyo. Kakapal ng mukha nyo. Ang gagaling nyo mag-advise, pero mandurugas rin pala kayo. Gago kayo. Napakawalang yan yung Pilipino. Sabi ni Arthur Dublin, Kiko's law should be changed to 10 years old. Okay, good. Kasi mayroong nga nagsabi dito na 10 years old dapat hindi kasama sa Criminal Act. At may napanood ako kanina na hindi ko lang alam yung kung totoo yun or true life story or talagang para sa pang-pelikula lang yun. Hindi ko pa napanood pero papanoorin ko para bukas ko rin i-discuss.
Ah, so, huwag niyong kalimutan sa 28, 28 tayo magkita-kita. So, doon na siguro ako mga kaibigan. Yun na lang muna ang gusto ko iparating sa inyo. Kasi nga, ito nga, binibigyan natin pansin ang Juvenile Justice Law Welfare Act. Dahil, sabi ko nga sa inyo, nakwento ko na rin sa inyo na matindi ang kaisipan ng mga ganong edad dahil sinusubok nila kung saan ang kakayahan nila. Ano? Then, sa 28, sana yung panawagan ay marinig ng ating gobyerno. Pero sabi ko nga sa inyo, yung nanawagan, sana totoo sila. Makadiyos, maka-Pilipino, makatao, makakalikasan. Dahil ang namumuno dito isang pare. Hindi pa natin masabi kung anong klaseng pare ito. Titingnan natin ito sa Sunday. Tama, Sunday yun. So, ganoon na lang siguro mga kaibigan. Muli, nanawagan ako sa aking followers sa Makabayan and Informative Channel and isumbong kay Commander Bukay. Patalastas pala ako, Galing ako sa veterans. Medyo okay ang entertain lang, may mga gamot, pero may mga nasalubong ako na humihiling pa rin dahil may sakit siya. Wala may bigay gamot ang veterans. Dumiretso rin ako sa Biluna kasi dalawang pinapuntahan ko kasi kung saan magaling mag-entertain o magandang serbisyo, doon ako lagi pumupunta para hindi ako sasama ang loob. So, siguro yun lang muna. Maraming salamat. Hindi ko nabasahin yung mga kwan dito kasi ang dami mga kwan. Dami mga pasaway, Good evening, sir, sabi ni Kalmado Playlist. Oy, kamusta ka na, Kalmado Playlist? Good evening, sir. Said hi. Sabi ni Monkey Low like acting of the country. I hope that's the mindset of the acting of our countrymen. Walang nakita ko doon na pangalan. Sabi ni Arthur Dulin, Saramao, youngest sister is here. Hindi ko maikuha yun. Kiko's law should be changed to 10 years. Sabi ni Arthur Dublin. Dublin pala. Sorry na kung namali-mali ang basa ko kasi mahirap basahin, maliit ang litra, dikit-dikit. Lalo na kung mahaba, hindi ko mabasa, naduduling ako. That's why the administration wrong to deceive the people. They are fools and thieves. Salamat, Romancito, Romancito, Maglasang. Uy, mayroon akong sundalong Maglasang nun sa Cavite, Mayroon ako naging tao doon sa Maglasang, pero naging officer na ngayon. Okay, yun na lang muna. Maraming salamat. Bye-bye. Patuloy tayo magsubaybay kasi yung aking mga programa, ang aking mga pinaparating sa inyo ay talagang live na live. Talagang yung panahon na sitwasyon. Pero sabi ko nga sa inyo, ang may reklamo isumbong kay Commander Bukay sa aking Facebook. Wag lang sa YouTube kasi minsan hindi ko gaano nababasa ang YouTube. Doon na lang sa Commander, isumbong kay Commander Bukay. So papalitan ko na lang siguro isumbong kay Colonel Mitran para mas madali lang maintindihan. Okay, yun lang siguro. Maraming salamat. I love you. Bye-bye.